Magandang araw. Ako po si Ces Datu at kayo nanonood ng mga kwentong buhay dito sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton. Sa ating tampok na salaysay, isang taong naniniwalang lahat ng mangyari sa kanya ay itinadhana ng Panginoon. Mga kaibigan ng kwentong buhay ni Commodore Adonis Donato. Pangatlo sa 5 magkakapatid si Adonis na kilala sa palayaw na Don. Sa Cagayan Valley nakatira ang kanyang mga magulang bago siya ipanganak. Ayon sa pagkakakwento sa kanya, ang pagkakapanganak kay Don ay nangyari sa isang mapanganib na sitwasyon. 1945 noon, patapos na ang World War II at nakabalik na sa Pilipinas ang US Armed Forces para talunin ang mga Hapon. That time, March 26 yun, ang mother ko naman, nagle-labor na, malapit na ang mag-deliver to me. So, ang father ko lumabas muna sa gabi, naghahanap ng midwife. Pero magmi-midnight na yata yun, wala pa rin sila. So, na-feel na mother ko na the hour has come. Ang ginawa niya ngayon ay lumuhod siya, nilagay niya yung bilao sa rap niya. And then I was told na sabi niya, doon ako lumabas sa, nahulog na lang ako sa bilao. Then after half an hour or so, dumating ang father ko kasama yung hilot, kamadrona. In their desperation, the retreating Japanese soldiers were killing and destroying everything in their path. At dahil gerilya ang ama ni Don, minabuti nilang tumakas papuntang Maynila. Merong isang Lola Maria kami na nagsabi sa amin na may premonition daw siya, sabi ni Lola Maria, na you have to leave the place dahil I feel something, meron siyang hindi magandang pangitain or something. So, the next day, early morning, nag-evacuate na kami. No? Father ko, ako dinala. From Cagayan, pumunta na kami papuntang Manila. But along the way, maraming mga Japanese na nag-block, tinitingnan kung sino mga guerrilla, gano'n. Awa ng Diyos naman, I was preserved, na nakaligtas kami. So, dito na kami. Then after 3 days, the whole barrio was burned. Kasi nagkaroon nag-bombard yung air raid, yung mga Americans when they come, and the whole barrio was burned. Looking back, Don saw the hand of God saving the Donato family from danger. Magandang naging buhay ni Don sa Maynila. His father served in President Quirino's administration while his mother was a teacher. Don remembers being raised in a traditional Catholic manner, pero naging pili siya habang siya'y nagbibinata. Nasasangkot siya sa mga gulo ng barkada, kaya't napalayas sa kanilang bahay at huminto ng 2 taon sa pag-aaral. Di nabigyan ko siyempre ang mother ko ng worry dahil sabi niya, lumayas ka. Sabi pa ni Papa ko nung pagbalik ko. Sabi, after a year na, sabi, dinala ko sa Quezon City ng mama ko, sa mga tiya-tiya ko, sa side ng mother ko. Medyo pinapatawad ka na, lumalambot na si Papa mo, pwede ka na daw umuwi. Pag uwi ko sa Papa ko, sabi ko, Pa, forgive me. Okay, sabi niya, you are forgiven and forgotten. But there were times when he would ponder the meaning of life. I was looking at the horizon noon. Sabi ko sa kanya, nagde-daydream ako. Sabi ko, what is the greatest happiness that a man can have? Sabi ko, no? Then, nangingiti-ngiti ako, sabi ko, first came to my mind, pag yumaman ako. Kung mayaman ka, you can enjoy life. You can buy everything, kotse lahat, you can enjoy, you have a good time. Pero short-lived yung smile ko. Kaya sabi ko, may pumasok naman sa mind ko, suppose tumanda ka, can you still enjoy? So sabi ko, hindi yon. Again, so pumasok sa akin, pag you are powerful, let's say, nasa pwesto ka, politika ka, naging presidente ka o senador ka, ngiti-ngiti ako dahil powerful. Pero until then, may short-lived din yun. Sabi nga, you will still grow old, you'll get weak, you'll get sick. Is that the greatest happiness? Nagsimulang harapin ni Don ang hamon ng buhay nang mapasok siya sa Philippine Merchant Marine Academy. Ayon sa kanya, isa na naman itong magandang kalooban ng Diyos. Kasi ang PMMA, yung academy, nandito sa Rojas Boulevard. Nandito sa yung Asian Development Bank ngayon. Yun ang Philippine Merchant Marine Academy.
The PMMA yun is a government, is a state maritime academy. Parang kung paano sa PMA sa Baguio Military Academy, kami naman ang state o government maritime merchant marine academy. Scholar din. So dito ako, dahil yung professor namin, nasa high school siya, lumipat sa PMMA. So nung high school mag-graduation, sinabi, sino ba interested sa inyo? You know, the PMMA, Merchant Marine, you will see the world, you will ganyan, di ba? Si sailing ka, sailor. So na-challenge ako doon. Sa pagsisikap at sa kanyang kagustuhang mapasaya ang kanyang mga magulang, graduate si Don bilang summa cum laude ng PMMA Class 1967. Pero hindi siya nakaakyat ng entablado para tumanggap ng parangal dahil nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang kanyang batch at school administration. The last year of prior to graduation, we walk out. And it's not for anything else, it is because of administration. Something alam mo na, medyo sabi nila, the cadet corps daw kami will run the academy kasi government. So lahat ng mess, mga kainan, uniform, lahat ganyan, mga haircut, dapat kami nagpapatakbo like a student body, student organization. Ang problem, hindi nasunod. May balita, may mga konting corruption, may mga ganyan-ganyan. So all of these things, pinilit ako ng mga ano ko na, kung ganito ni makikinig, humingi kami ng audience, hindi ginawa. Anyway, after that, nagano na kami, nag-walk out. So, bilang sabi ng superintendent namin, okay, you come back, and then we will Pero di ko alam na hanggang graduation, pinakita sa amin yung discipline. Yung parang niya. So, si mama ko, nung graduation, kasi alam niya number 1 ako naka-bestida dahil alam niya aakyat sa stage. Kasi alam mo, ginawa sa amin sa graduation, nakaupo kami gano'n. Biglang binasa lang ng Dean of Academics namin. Okay, Mr. Superintendent, Captain, we will now read the graduating class. Top of the class, Cadet Captain Adonis Donato, number 1, ganyan-ganyan. Tapos lahat, graduation. That ends our ceremony. Bago naging merchant marine o seaman si Don, ay 12 years muna siyang naglingkod sa Philippine Navy. Meron pa kasing policy doon sa PMMA na yung the top 3 nag-graduate will become automatic instructors. Kasi yung predecessors namin, mga class namin, mga teacher na namin ngayon, yung top 3. It is automatic. It is a policy. So sabi ng aking yung kasama ko number 2, number 3, sabi niya, Don, mag-ano tayo? Tayo sabihin natin yung policy, gusto na magturo mo na. Para maganda. Sabi ko, kayo na lang. Kayo makiusap. Sige, pumunta silang dalawa sa Dean of Academics. Sir, we would like to avail of the policy. We would like to be instructors. Alam mo, sagot sa kanila? Sige, you apply. Bumalik sa akin. Mag-apply daw tayo. Hindi pa kayo nakakahalata? Pinag-a-apply tayo. I don't want to be embarrassed. Sige, balik kayo. Nag-apply in writing. Pagdating doon, dinis-approve. Habang nasa Navy, ay mahaharap si Don sa isa pang hamon ng buhay, isang pambihirang pangyayari na itinuring niyang isang tawag ng Panginoon. Yan ang ating mapapanood sa ikalawang yugto ng ating tampok na salaysay para sa mga kwentong buhay dito sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton. Ako po si Ces Datu.